Isa pong mapagpalang bagong umaga po sa lahat po. Purihin ang Panginoon at tayo po ay nagkasama-sama sa umagang ito upang papurihan ng Diyos at upang mapakinggan ang kanyang banal na salita. Na tunay nga po na ang salita ng Diyos ay kailangan po natin. So bago ko po ito ihayag, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat o God sa umagang ito na kung saan, Lord God, ay maihahayag ang iyong banal na salita. Na ang salita mo, Diyos, ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. Kaya dalangin ko, O God, patuloy na mangusap ka, buksan mo ang espiritual na pangunawa ng bawat buhay na naririto, O God, na lubusan po nilang maunawaan ang iyong salita. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung may mga Bible po kayo mga kaibigan, kababayan, makipagbuklat po kayo sa akin. In the book of John chapter 8 verse 12. Yan po yung text po natin sa umagang ito. Matatagpuan in the book of John chapter 8 verse 12. Na ang sabi po rito, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So this morning, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa ating Panginoong Jesus. Na ang sabi po rito, Jesus is the light. Alam po natin na ang mundong ating ginagalawan right now, mga kapatid, ay punong-puno po ng kadiliman. Dahil kung titingnan po natin, napakarami na pong mga gawa na hindi nakakalugod. Mga masasamang gawa na kung titingnan po natin, ang mga pangyayari ngayon, parang hindi nangyari. Pero kung titingnan po natin, grabe na po. Talamak na po ang mga kasamaan na nangyayari sa mundong ito dahil ang mundong ito ay balot na ng kadiliman. Pero may pag-asa. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, sabi po niya, I am the light of the world. Ako ang ilaw sa mundong ito na nagpapatunay lamang po mga kababayan, mga kaibigan, na meron pong pag-asa. Kahit na nasa kadiliman po ang mundong ito, nasa kadiliman man ang sarili mong buhay, may pag-asa. Dahil ang sabi ng Panginoon, I am the light of this world. Ako ang ilaw sa mundong ito. Yan po ang pahayag ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi niya, whoever follows me, sino man ang susunod sa akin, siya ay hindi na mangangapa, siya ay hindi na lalakad sa kadiliman, kundi siya ay magkakaroon ng liwanag sa kanyang buhay. Di po ba ito rin po yung nais natin? Gusto natin na ang buhay natin sa mundong ito, kahit na maraming testing, trials na nangyayari, nandun po na kahit papaano ay alam natin kung saan tayo patutungo. Kaya nagpapatunay lamang po na ang buhay pala natin ay kailangang may Kristo na naghahari. Dahil kung ang buhay po natin ay may Kristo na naghahari, ibig sabihin, merong ilaw sa buhay. At iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po mga kapatid. Tayo pong mga Pilipino, alam ko po makadiyos po tayo. Kilala po natin ang ating Panginoong Jesus mula pagkabata. Kaya lamang po mga kapatid, meron pong dapat dagdagan at meron pong dapat ayusin upang sa ganon ay lubusan pong makilala natin ang Panginoong Jesus. Ayan ay sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang banal na salita, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi naniniwala po ako na ang tao ay hindi niya lubusang kilala kung sino si Jesus unless na siya ay nakikinig sa kanyang salita o nagbabasa po ng Biblia. So mahalaga po ang pag-aaral ng salita ng Panginoon dahil ito po ang kailangan po natin spiritually, mga kapatid. Dapat po ang buhay po natin ay pantay lamang. Kung iniaayos po natin ang ating natural life or physical life,
Ganon din po dapat ang ating spiritual life. At ang salita ng Diyos, ito po ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. So sabi natin kanina, sabi ng ating Panginoong Jesus, siya ang liwanag sa mundong ito. Kaya kung ang isang tao ay totally na tinanggap niya ang Panginoong Jesus, hinayaan niya na ang Panginoong Jesus ang siyang maghari sa kanyang buhay, siya ngayon ay magkakaroon po ng liwanag. At ang mangyayari mga kapatid, may pagbabago po sa buhay. Binabago po ng Panginoon dahil nga nagkakaroon ng liwanag. Hindi na po madilim yung kanyang buhay. Hindi na madilim yung kanyang tinatahak, kundi nakikita na niya na aayos na po ang buhay. Kaya sabi rin niya doon sa 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya kailangan po natin na merong Jesus sa buhay, may liwanag sa buhay, upang sa ganon ay tunay po na makita ang pagbabago sa buhay natin. Dahil mga kapatid, lahat po tayo, dumaan po tayo doon sa kadiliman ng buhay. Kasi hindi natin alam ang nangyayari. Ang ginagawa natin, yun pala, napapahamak na tayo, gumagawa na tayo ng mga bagay-bagay na hindi na nakakalugod sa mata ng Panginoon. Pero salamat sa ating Panginoong Jesus, nung tayo po ay nakapakinig at isinali siya sa ating buhay, naging partner siya ng buhay natin, nagkaroon ng pagbabago mga kapatid. Kaya ang sabi rin po niya in Ephesians 5 verse 8, for you were once in darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. So ito na po ang nagiging status ng isang tao na may Jesus sa kanyang buhay. Tinanggap niya ang liwanag sa kanyang buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So ang nangyayari mga kapatid, siya po ay nagiging anak ng liwanag. Diba sa mundong ito, pag sinabing, oy ikaw, anak ka ng kadiliman, ibig sabihin, anak ka ni Satanas. Pero pag sinabing, anak ka ng liwanag, dahil ang liwanag po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po mga kapatid, dahil kailangan po natin sa mundong ito na magkaroon ng Jesus sa ating buhay. So kung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus, kung sinasabi mo kapatid na tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, so dapat po nakikita sa buhay natin na tayo ay may liwanag. Nakikita sa buhay natin na tayo ay nagniningning. Dahil yan po ang nagpapatunay na may Jesus sa ating buhay. Dahil ang sabi po din niya sa kanyang salita in Matthew 5 verse 16, in the same way, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Kaya mga kapatid, tunay po na makitaan po na may Jesus na naghahari sa buhay natin. Kaya kailangang maipakita po natin the way we talk, yung ating behavior, yung ating attitude, dapat po yan ay nababago. Maging ang ating pananalita, kung sa buhay mo marunong ka paling magaling ka paling magsalita ng mga masasamang salita, ops, sandali, tunay ba na may Jesus ka sa iyong buhay? Dahil kung may Jesus mga kapatid, may pagbabago, nababago po tayo. At ang priority natin ngayon ay ang mga bagay-bagay na nakakalugod sa mata ng Diyos. Kaya sabi po rito mga kapatid, pag tunay na may Jesus na naghahari sa ating buhay, tayo po ay magiging ilaw sa mundong ito. Ibig sabihin, kailangan ka, kailangan ako, kailangan tayong lahat sa mundong ito mga kapatid, na maging ilaw sa mundong ito upang sa ganon ay hindi bumabalot ng kadiliman ang mundong ating kinaruroonan. Kaya salamat sa Panginoon
Kaya mga kapatid, pagkakataon na po, sana po ang bawat isa sa atin, nandun yung desire natin na tayo po ay maging ilaw sa mundong ito. At paano po tayo magiging ilaw sa mundong ito? Sabi natin, walang iba kundi tanging si Jesus lamang po ang kailangan natin. Dahil kung tunay na siya ay naghahari sa buhay natin, magkakaroon tayo ng ilaw. At kung may ilaw sa ating buhay, makikita po natin na maganda na po yung ating tinatahak na landas at may pagbabago sa buhay at ang desire natin ay gumawa ng mga bagay-bagay na nakakalugod sa Panginoon. So ang last verse po natin mga kapatid sa umagang ito, it is found in Psalm 18 verse 28 na ang sabi doon, You, O Lord, keep my lamp burning. My God turns my darkness into light. So ang ganda po. Sana ganun po yung panalangin or sinasambit ng bawat isa na hinihiling sa Panginoon na ang ilaw natin tayo ay magningning, na ang buhay man natin ay masadlak sa kadiliman, nagkakaroon ng liwanag. Kaya mga kapatid, kailangan po natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Kaya huwag po nating kalilimutan na wala po tayong magagawa kung wala siya na naghahari sa buhay natin. Kaya sa pagkakataon na ito mga kapatid, buksan po natin ang ating puso. Kung ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso, kung ang Panginoon nakikita mo na hinihipo niya ang puso mo kapatid, pagbuksan natin at hayaan natin na ang Panginoong Jesus ay pumasok sa buhay natin, tanggapin natin siya as our Lord and personal Savior. Kung nangangailangan po tayo ng panalangin, huwag po kayong mahiya mga kapatid. Please come forward. Naririto po kami para kayo po ay panalangin. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay na sumasagot sa lahat po ng kahilingan. Kaya kung nabibigatan ka kapatid, may mga testing, may mga trials sa buhay, at hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, lumapit ka sa Kanya. Dahil ang Panginoon po ay naghihintay sa iyong paglapit. Kaya sa pagkakataon na ito, bibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan, ang ating mga kaibigan, na please come forward, pumunta lamang po kayo dito, and we are here praying for you. Dahil ang Diyos po na lumalang ng langit at lupa ay tunay na sumasagot siya sa ating mga kahilingan. So wag po kayong pahiya mga kapatid. Lumapit po kayo kung nabibigatan kayo at gusto niyong mapagaan ang inyong pakiramdam. Lumapit ka sa Panginoon. Ilapit mo ang iyong kabigatan at hayaan mo na ang Panginoong Jesus ang siyang kikilos sa buhay mo, kapatid. Kaya sa pagkakataon na ito, binibigyan ko namin kayo ng pagkakataon, huwag po tayong mahiya, lumapit po tayo sa Panginoon. Dahil sinabi niya sa kanyang salita, kung kayo ay lalapit sa akin, hindi niyo ako ikakahiya, hindi ko rin kayo ikakahiya pagdating ng takdang panahon. Mga kapatid, sa mundong ito, kailangan po natin ang ating Panginoong Jesus. Wala po tayong magagawa kung hindi po natin siya isasali sa buhay natin. Kaya nga, kung magsasali ka lamang ng tao sa buhay mo, ang Panginoong Jesus na lamang po ang isali mo kapatid. Siya po ang piliin natin. Siya dapat ang mag-number one na maghari sa buhay natin. Kasi alam po ninyo, ang tao, minsan tayo ay sinasaktan, isn't it? Marami pong ginagawa ang kapwa nating tao na nananakit sa atin. Pero ang Diyos na makapangyarihan, ang ating Panginoong Jesus, ni kailanman ay hindi Kanya sasaktan kapatid. Ni kailanman ay hindi Kanya iiwanan. Kung ipagkakatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, kung ilalapit mo ang buhay mo sa Kanya, meron siyang gagawin. Dahil ang Diyos po ay makapangyarihan. Alam niya kapatid
ang iyong sitwasyon. Alam niya ang buhay mo. Alam niya ang nangyayari sa iyo. Alam niya ang problema mo. Alam niya ang kabigatan mo. Pero ang nais lamang po ng Panginoon, ilapit natin sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya, at mga kapatid, meron pong gagawin ang Diyos. Dahil ang Diyos po ay maawain. Ang Diyos po ay mahabagin. Ang Diyos po ay handang tumulong sa sino man na nagpapakumbaba at lumalapit sa Kanya. Salamat sa buhay ng ating mga kababayan, kaibigan, na sila po ay nagpakumbaga at lumapit sa Panginoon. Dahil alam ko po na ang pagkakataon na ito, na paglapit po ninyo sa Panginoon, nandyan po ang Diyos na nakikita ang sitwasyon po ninyo at alam ng Panginoon ang pangangailangan ng bawat isa. So bago po namin kayo ipag-pray, I'm going to lead you first. Ito yung tinatawag ko na sinner's prayer. Ako yung po ninyong panalangin ninyo ito para sa Panginoon. Pwede po itaas po natin yung kamay natin. Yung pagtaas po ng kamay natin, sinasabi natin na, Lord, nagpapakumbaba ako sa iyo. Isinasamo ko ang buhay ko sa iyo. At sumunod po tayo sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Naririto po ako, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. Tulungan mo ako na lumakad ng naaayon sa iyong kagustuhan. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.